Ngayong araw mga kabayan ay pupunta tayo dito sa nag-iisang mall sa Greenland kung saan titingin tayo ng mga presyo ng jacket. Ipapakita ko sa inyo kung ano-ano nga bang mga klase ng jacket dito at ang presyo mga kabayan lalo na sa mga sapatos at mga gamit dito na sinusuot sa araw-araw sa Greenland. Share ko sa inyo mga kabayan, yung asawa ko pala ay pupunta na next week dito sa Greenland. Kaya itong time na to ay naghahanap ako ng murang mga bilihin panlamig para sa kanya. Tara mga kabayan, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng nag-iisang mall dito sa Greenland at ang mga presyo ng mga gamit panlamig. May masamang balita pala sa aking partner ay nasa ospital siya ngayon dahil nga sa sobrang init na kailang beses siyang nahilo. Dalawang beses siyang sinugod sa ospital. Una, nung pumunta siya ng Manila para kunin yung passport, ay sinugod siya doon. Nung nakauwi naman siya ng Jensan, ay sinugod na naman ulit siya dahil nahihilo daw siya. Nakita sa findings mga kabayan ay vertigo daw or yung nahihilo siya dahil mayroon siyang allergy. Pero ako naman ay umaasa pa rin na makakarating siya dito sa Greenland next week dahil nga sobrang mahal ng pamasahe at hindi na pwede i-cancel yun dahil nga wala akong cancellation na nilagay. At ito na mga kabayan yung nakikita, yung mataas na yan yung nag-iisang mall dito sa Greenland. Pero hanggang second floor lang yung may bintahan mga kabayan dahil yung third floor pataas ay tinatrabahoan daw yan ng mga government employee. Tara mga kabayan, samahan nyo ako at papasok tayo dito sa nag-iisang mall. Kaso ang system mga kabayan, kung napapansin nyo, halos walang tao talaga sa labas. Mayroon namang mga sasakyan sa labas pero yung mga tao na naglalakad ako lang ata dito mag-isa. At ngayon nakapasok na tayo dito mga kabayan. So ito mga kabayan yung entrance. Tara pasok tayo at ipapakita ko sa inyo dito kung ano nga ba yung mga presyo ng jacket at kung anong mga klase. So mayroon mga sila dito mga sapatos na naka-display. Ang mga brand nito ay mayroong Adidas, may Under Armour, mayroong Reebok. Parang ganun din sa atin may Nike mga kabayan. Pero yung presyo siyempre magkaiba dahil nga dito sa Greenland iba yung pera nila dito at iba din yung tax nila. So una kong napansin dito yung jacket ng mga pambabae. Gusto ko sa mga jacket mga babae itong mayroong balahibo siya dahil maganda yung design ay astig tingnan. So ito pang babae siya mga kabayan ay itim at yung kulay mga kabayan gusto ko din yung itim. Medyo maganda ito mga kabayan, medyo makapal siya at talagang pagsusuotin mo to ay talagang mainit. So titingnan muna natin yung presyo mga kabayan. So kayo na lang mga kabayan maghusga. So 50% yung presyo dito, naka-discount siya mga kabayan. So nakita niyo yung presyo na sa 2,400 Danish kroner. So kayo na mag-times sa 8 mga kabayan ha. Dahil yung 1 Danish kroner dito ay 8 pesos sa atin. Pero ako, hindi ko nasasabihin mga kabayan kung magkano sa piso. Dahil nga, iba naman yung pera dito. Dito lang yung basihan ko. So kayo na mag-types dyan kung gusto nyo mag-types. Dahil dito, para sa akin, hindi mahal yung presyo sa Greenland pag dito ka din nagtatrabaho. Pero pag i-convert mo talaga sa Pilipinas, ay talagang malaking bagay talaga mga kabayan. So ngayon dito mag-iikot-ikot na mga kabayan. Dahil nga jacket yung unang gusto kong tingnan. Ito nakita ko ito mga kabayan. Ito ata yung Canada mga kabayan. Yung tinatawag ng Canada Ghost ba yung kabayan? So, hindi ko lang alam kung paano siya i-pronounce. So, sikat na sikat yan dito mga kabayan. Pero yung presyo mga kabayan, kayo na mga kabayan, mag-zoom ha. Pag-stop kung magkano yung presyo dahil ayaw ko siyang i-convert. Talagang may kamahalan talaga mga kabayan kahit papano. So, yan yung presyo mga kabayan. Times yun lang sa 8. So, maganda itong jacket siya. Hindi naman siya masyadong makapal pero mainit daw ito sa katawan. Wala kasi ako mga ganitong jacket mga kabayan. Yung binibili ko kasi na jacket dito, okay lang siya. Pero mura lang siya mga kabayan at ganun din naman yung mga tela. Ito talaga yung gustong gusto ko mga kabayan, itong mga balahibo. So tamang himas muna tayo mga kabayan dahil gusto ko lang dito muna titingin ng presyo. Pag may budget tayo, bibili natin yan at kung may mura mga kabayan. Ako mga kabayan na tao, talagang may pagka-kuripo talaga ako mga kabayan pagdating sa mga ganitong mga gamit. Kasi kung mayroon naman siyang mga sikanan, pag okay naman, yun talaga yung binibili ko. Minsan lang talaga ako bumibili mga kabayan ng mga brand new. Pag talagang kailangan na kailangan ko, gaya ng mga sapatos mga kabayan, ay bihirang-bihira lang talaga ako bumibili. Dito mga kabayan sa Greenland ay hindi talaga ako masyadong bumibili ng bago. Dahil nga ay may kamahalan talaga pag hindi mo maiwasan may convert mga kabayan sa piso mga kabayan talagang
talagang mahal talaga. So dito, tamang ikot-ikot muna tayo dito. Baka makahanap tayo dito ng medyo mura. Mayroon pa kasi ako ditong pinupuntahan na ukay talaga siya. Yung tinatawag na ditong Red Cross, kung saan yung mga donasyon ng mga gamit na hindi naubos ay binibinta na lang sa murang halaga mga kabayan. Yung jacket na suot ko ngayon mga kabayan ay nasa 100 Danish kroner lang yan o nasa 8 pesos mga kabayan. Pero pag dito mo yan bilhin, brand new mga kabayan, umabot ng 5,000 mga kabayan Danish kroner. So ang laking tulong mga kabayan yung mga ukay. Basta malaman mo lang na hindi naman gaanong sira at maganda pa naman tingnan, ay okay na okay yan mga kabayan. Magtipid ka na lang sa mga gamit, wag lang sa pagkain. So ayan mga kabayan, itong boots na to mga kabayan, high cut siya mga kabayan, sapatos pala to. Maganda siya, yan pang babae siya. Ayan, ito naman ang gusto ko din sa babae na may mga balahibo yung gusto ko kasi maganda sa tingnan at saka yung balahibo na yan mga kabayan, sabi nila yan daw yung balahibo ng mga seal ba yung tinatawag nila dito or polar bear mga kabayan para mas warm siya pag suotin siya. So ito, klase-klase lang yung mga jacket dito. Pag marami ka lang talaga mga pera mga kabayan, talagang makakabili ka talaga dito. Lalo na pagdating sa sahod, pag wala ka talagang pigil, talagang mauubos yung isang sahod mo dito. Yung isang sahod mo dito sa 2 weeks mga kabayan kasi every 2 weeks yung sahod dito ay may bibili mo dito ng isang jacket na napakamahal mga kabayan. So ito, tingnan nyo yung presyo. Kayo na bahala dyan mga kabayan mag-times at mag-zoom in ng presyo. Tamang himas at kapa lang muna dito ako mga kabayan at ikot-ikot para naman makita nyo dito kung ano talaga yung itsura ng mga jacket dito, ano yung mga brand at mga style para may idea kayo. Dito sa Greenland, ang mga suot na jacket ang special dito sa akin na tinitingnan ko na sinusuot sa araw-araw ng mga tao. Kasi nga, wala naman akong nakita dito ng mga tao naka-sleeveless, naka-sando, naka-short pag lumalabas. Buong taon talaga dito ay talagang nagja-jacket, nagsapatos, hindi ka talaga pwede dito mag-sleeveless mga kabayan dahil kahit sa summer ay napakalamig talaga. So naghahanap ako ng mura dito, nakita ko itong mga maliliit, tingnan natin kung magkano yung presyo. So maganda din siya mga kabayan, pambata, naisip ko din yung anak ko, bilan sana ng ganito, kaso wala naman yung anak ko dito. Ayan, medyo mura siya mga kabayan, pwede kang bumili niyan para makamura ka, apatin mo na lang mga kabayan pag gusto mo makatipid ka, biro lang mga kabayan So dito, ayan, gusto ko yung puti na ito kasi pinakikita ko sa misis ko, gusto niya daw yun. So ngayon, ikot-ikot muna tayo dito, makakita din tayo dito kasi nga gusto ko talaga bumili ng sarili kong jacket. Tingnan mo naman itong jacket ko mga kabayan, hindi pala ito mga kabayan yung jacket na binili ko na 100 Danish kroner. Yung isa mga kabayan ito kasi na jacket na ito, pang summer na yan, cotton yan. So ngayon mga kabayan, nakikita tayo dito, huminto tayo, parang nabighani tayo sa jacket na ito dahil ito talaga yung jacket na gustong-gusto ko. Ito yung familiar at popular or sikat na jacket dito sa Greenland mga kabayan. Ang Canada Goose ba yan kung hindi ako nagkakamali. Paki-remind naman ako o paki-correct ako sa mga taga-Canada. Nakikita ko to mga kabayan sa mga Canada na sinusuot nila ganitong style. Tamang-tama talaga siya mga kabayan taka medyo masikip sa akin. Gusto ko kasi yung masikip kasi mayroon pa mga kabayan, isa sa dahilan yan ay talagang magwa-warm yung loob mga kabayan. May jacket kasi ako dito na medyo masikip. Ayan, sinusuot ko sa mga kabayan, parang gusto ko talaga sang bilhin. Titingnan muna natin mga kabayan yung tela. Siyempre mga kabayan, hindi lang tela yung presyo yung mga kabayan, yung ating tingnan dyan yung price. Yan, yung natingnan ko ng price mga kabayan, medyo napaatras tayo. Kaya kasi nga, medyo may kamalan talaga. Kaya binalik natin. So ayan, tamang himas lang tayo. Sabi ko, sarap talaga nito suotin. Medyo makapal siya, at saka magaan lang. Ayan yung presyo mga kabayan. Kayo na mag-price mga kabayan, mag-times yan Piso na lang kulang mga kabayan para mag 10,000 Danish kroner. So kayo na bahala mga kabayan, mag-times sa 8. Parang presyo na ata ng isang motor na maganda sa atin yan. Ayan, so dito itamang ikot lang tayo. Dito muna tayo sa mga sapatos. Medyo mura ata itong sapatos mga kabayan. Ayan, Cortex yung brand niya. Yung sa gilid niya naman mga kabayan ay Merrell yan. Ito mga sapatos na to, kadalasan ganito ang ginagamit nila pag mag-hiking dito sa mga bundok. Ang bundok kasi dito malapit sa amin ay hindi na gaanong yellow mga kabayan o wala na siyang mga snow. Kaya tamang-tama siya mga kabayan, ganito yung gamitin mo. Hindi ka dito pwede magchinilas mga kabayan. Kanina pa ako dito mga kabayan, meron akong gusto kaso pag natingnan ko na yung presyo parang umaatras ako mga kabayan. Iba ata yung napuntahan ko na store dahil nga pag nakita ko yung design mga kabayan, maganda naman siya kaso nung makita ko yung price parang
parang hindi ko na gusto. So yun mga kabayan, hindi na ako nakabili at umuwi na lang ako. Ito pala yung pagbalik ko na dito sa Greenland. Homesick pa ako nito mga kabayan. Hindi nga ako nagsuot ng jacket nito. -36 ito. Talagang parang mapuputol yung mga kamay ko at tainga ko. Ito yung first time ko talaga na hindi ako nagsuot ng jacket. Mga kabayan, hanggang dito na lang ang aking video. Huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po.